Noong panahong hindi pa uso ang cellphone at ilaw ng syudad, tahimik ang mga baybayin ng Samar. Kapag gumabi na, tanging alon ng dagat at huni ng hangin lang ang maririnig. Dito nakatira si Mang Isko, isang mangingisdang sanay sa dilim, sanay sa pag-iisa, at sanay sa katahimikan ng gabi. Hindi siya palakwento. Sa baryo, kilala siyang tahimik pero mabait. Araw-araw, pareho lang ang ginagawa niya. Mangingisda, uuwi, matutulog. Pero isang gabi, may nangyaring hindi niya kailanman nakalimutan. Malinaw ang buwan noon. Parang sinasadya nitong liwanagan ang dagat. Habang inaayos ni Mang Isko ang lambat, biglang tumahimik ang paligid. Wala ng hangin, wala ng alon. Doon niya narinig ang isang tinig. Hindi sigaw, hindi tawag, awit. Mabagal, malambing, at parang galing sa ilalim ng dagat. Hindi siya natakot. Sa halip, parang gumaan ang dibdib niya. Lahat ng pagod, lahat ng problema, parang hinugasan ng tunog na iyon. Pagtingin niya sa tubig, may nakita siyang anyo. Hindi malinaw, hindi buo, pero sapat para malaman niyang hindi iyon ordinaryo. Babae ang hugis, pero parang bahagi ng dagat mismo. Hindi siya nilapitan. Hindi rin siya tinawag. Nandun lang, parang nanonood, parang nakikinig din sa katahimikan ng gabi. Ilang saglit lang iyon pero para kay Mang Isko, parang napahaba ang oras. Pagkatapos, biglang nawala ang awit. Bumalik ang hangin, bumalik ang alon, at ang anyo sa tubig, nawala na rin. Kinabukasan, tinanong siya ng mga taga-baryo kung bakit tahimik siya lalo kaysa dati. Ngumiti lang siya at sinabing, may mga bagay pala sa mundo na hindi natin kailangang maintindihan. Hanggang ngayon, walang nakadiskubre ng sirena. Walang ebidensya. Walang patunay. Pero may isang mangingisda sa Samar na nagsasabing, hindi ko alam kung ano ang nakita ko, pero alam kong totoo ang katahimikan na iniwan niya. At minsan, kapag maliwanag ang buwan at tahimik ang dagat, may mga nagsasabing, may maririnig pa ring awit. Hindi para takutin ng tao, kundi para paalalahanan tayong huminto muna at huminga. Kung gusto nyo ng part 2 ay mag-comment lang para naman gaganahan akong mag-post. Maraming salamat sa panonood.